what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron po tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Showbiz Chikadoro. At ito ay pinamagatang dahil sa Chacha at PI ng Congress may nagwala sa Senado. Aba! Senator Bato at Senator Villanueva sumabog na. Wag na natin pagtagalin to at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng videong ito at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Nilagdaan ng Senado ang manifesto na tumatanggi sa mga pagtatangkang pagsamantalahan ang mga demokratikong proseso ng Pilipinas sa pagsusulong ng Kongreso sa charter change sa pamamagitan ng People's Initiative. Ang manifesto na ito ay naglalayong kontrahin ang mga napabalitang pagbili ng pirma at mga pangakong ayuda ng mga congressman para makaipon ng 20% ng botante sa buong bansa. Bago nito, sinabi na ng COMELEC na nakatanggap na sila ng return sa halos 900 na barangay sa buong bansa. Isang katunayan na totoo ang nasabing pagpapapirma na ito, at pinatunayan naman ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa kanyang privilege speech sa Senate floor ngayong araw ang pangyayaring ito. Tinawag ng senador na isang insulto, kalapastanganan, pananamantala, kabastusan at kawalang respeto sa Senado ang ginawang ito ng Kongreso na tila daw sinasaksak sila ng patalikod ng mga mambabatas sa mababang kapulungan. Pananamantala din daw ito sa kahinaan, kahirapan at kakulangan sa kaalaman ng ilan nating kababayan na inalok ng pirma kapalit ang pera. Sinabi talagang mararamdaman talaga na Senado yan na napakalaking insulto yung nangyayari sa kanila. Kasi isinusulong dyan na matanggal sila. Di ba? At saka malaking insulto din naman sa tao yan na parang sa mga tao, di ba? Na parang, salapi lang katapat niyang mga yan, di ba? Parang gano'n na pinagmukha tayong pera, grabe. Na kahit 100 lang bigay mo dyan, papayag yan. Ay, grabe naman tayo. naman ni Senator Joel Villanueva na halatang sumasabog ang emosyon, na kaluluwa ng bansa ang gustong palitan ng mga mambabatas na ito sa maruming paraan. Binanggit niya na kahit nga ang isang street o daanan ay kung bibigyan ng pangalan o papalitan ay pinag-uusapan sa Senado. Ito pa kayang tinawag nilang kaluluwa ng bansa at ng taong bayan. Kitang-kita umano ang intensyon ng mga nagsusulong nito na buwagin at i-overpower ang Senado para sila na ang maghari at nang masunod na lahat ng gusto nilang gawin. Sa huli, pinaalala ng mga senador na patuloy na ipagbigay alam sa kanila ang mga nagaganap pang signature campaign. Hinimok din ni Villanueva ang iba nating mga kababayan na magsumbong sa kanya at inamin nito na sa ginawa niyang paalala ay libo-libo na umanong ebidensya ang kanyang nakuha. Hindi binanggit kung sino ang mga mambabatas na isinumbong sa kanya ng maraming netizens pero aniya kilala na niya ang mga ito. Panoorin ang full video para sa iba pang detalye ng pagsisiwalat ng mga senador sa pang-iisa ng Kongreso sa kanila at sa taong bayan na magsisimula naman pagkatapos ng maiksing intro. Mr. President, may I be allowed to just make or pose some clarificatory questions, Mr. President? If the gentleman from Davao and Bohol would yield to some clarificatory questions, Mr. President, from this representation. Yes, if he so wishes. Yes, Mr. President. Thank you, Mr. President. At the onset, Mr. President, let me state for the record my sincerest gratitude and sa Tagalog, Mr. President, yung pagsaludo sa isang senador na re-electionist ito, Mr. President. Hindi marunong matakot na gawin ang tama. Hindi marunong matakot na ipaglaban ang karapatan ng mamamayang Pilipino. Let me just put that on record, Mr. President. I salute, whether you agree with him or not, you salute, Mr. President, the character of this gentleman who is here today in this august chamber to deliver such a compelling and passionate privilege speech, Mr. President. Mr. President, ang unang katanungan ko sa ating kasama dito sa bulwagang ito, binanggit niyo po, Ginoong Pangulo, yung third mode of
changing the Constitution, which is People's Initiative, Mr. President. Pwede ho bang malaman natin, Ginoong Pangulo, na pag People's Initiative, kailangan po ba non-partisan? Kailangan po ba hindi ginagamit ang anumang makinarya ng pamahalaan ng gobyerno? Ginagamit ang programa ng iba't ibang departamento para lamang makakalap ng pirma? Ito po ba ay natural? Sapagkat marami ho sa ating mga kababayan, Ginoong Pangulo, ang nagtatanong, ito ba ay natural na nangyayari? Hindi ho bulag ang mga Pilipino, Ginoong Pangulo. Nakita natin sa telebisyon, narinig natin sa mga radyo, na-monitor natin sa social media. Isang kababayan natin, kaya ho ako'y bilib na bilib sa ating kasamahan dito sapagkat inilagay niya yung kanyang sarili doon sa mga taong binanggit niya na parang nagkakapit patalim na lamang, Ginoong Pangulo, sapagkat tama po ba natatanggap ka ng ayuda mula sa pamahalaan, programa ng pamahalaan, pero kailangan mong pumirma sa isang dokumentong hindi mo naiintindihan? Ito po. Tama, si Senator Villanueva dyan sa sinasabi niya, no? Kasi hindi naman lahat ng tao is makakaunawa, eh. No? Lalong-lalo na kung hindi mo alam yung nangyayari ngayon. At lalong-lalo na kung hindi mo alam yung pipirmahan mong yun. Minsan kasi, magbibigay sila, tapos ang ipapaliwanag nila doon sa ipapipirma nila sa iyo is magagaganda. Magagaganda tuloy. Diba maganda? Oh, para ikaw ay mahook. Ibig sabihin, maimpluwensyahan ka na pirmahan mo yan, mahikayat kita. Diba? Pero kung alam mo ang nangyayari at malawak ang kaisipan mo tungkol sa mga bagay na yon, is pag-iisipan mo kung ano yung sinasabi nila sa iyo at kung ano yung ipinapipirma nila sa iyo. 'Di ba? Kaya ang hirap ngayon magpipipirma kapag may binigay sa iyo. Ika nga, 'di ba? Kapag ikaw ay wari na-engkanto ka, syempre, excuse lang sa mga ano natin diyan, sa mga engkanto, no? Minsan gusto ka nilang kunin, may ibibigay sila sa iyo. 'Di ba? Masasarap. Wag na wag mong tatanggapin kasi kapag tinanggap mo, isasama ka nila sa kanilang kaharian at hindi ka na makakabalik. Parang ganun yun, eh. At kapag naisama ka nila, ay kawawa ka. Pero kapag tinanggihan mo, lahat ng ibinigay nila sa iyo, halimbawa masasarap na pagkain, lahat yun magiging dahon lang. Diba? Parang ganyan yung nangyayari. Lahat ng yan, eh parang ano lang eh, parang nakikita ko is parang blap lang. No? Eh kung kinabukasan ng bansa naman natin, ang nakataya doon is kailangan mag-isip ka. Pero kung maganda naman, yung isinasaad noon, yung pipirmahan mo is okay. Pero ang tanong dyan, maganda nga yung pinipirmahan mo, pero bakit ang daming tumututol doon sa pinapipirmahan sa'yo o pipirma mo? Diba? Halos hindi lang isa, dalawa, tatlo. Halos napakaraming tumututol doon. Doon pa lang mapapag-isip ka na. Pero kung yung pinapipirmahan nilang yon is walang tumututol at yung gusto nilang isulong is maraming pumapabor, konting basa, ganyan, is papipirmahan mo. Diba? Kaso, ang daming negative vibes na pumapasok doon sa gusto nilang isulong na yon na nakasaad doon sa pipirmahan mo. Ang mahirap niyan kung iba yung nakasaad tapos doon ka pipirma. O, halimbawa, nakasaad doon, magiging mayaman ka kapag pinirmahan mo to. Tapos buburahin lang nila yun, nakapirma ka na, buburahin lang yun nakalagay doon, ilalagay na nila, no? Nung iba na yung tunay na nakalagay doon. So, wala ka na magagawa, nakapirma ka na. Ay, nako. Ito ba'y natural? Ito ba ay People's Initiative, Mr. President, Ginoong Pangulo? Well, Mr. President, Majority Leader, as I have said, sa nakikita natin na nangyayari ngayon, tila lumalabas na hindi naman talaga ito kagustuhan ng taong bayan. So this is not a people's initiative. This is politicians' initiative. Kung sino yung mga politiko na nasa likuran na nagpapatakbo nitong people's initiative kuno. So, very clear yan, Mr. President. At yung pangalawang sinabi mo, Mr. President, na natural ba
na gamitin yung pondo ng bayan katulad ng AX, pondo ng gobyerno to entice these people to vote or to sign, to get their signature. Ay yun po, Mr. President, ay lantarang vote buying kung tutuusin. Vote buying po talaga yan. Dahil, Masama ang vote buying. These people are enticed to give their signature in exchange of the money that is being offered to them through the government programs and services like AX, TUPAD, and what other programs that we have, Mr. President. Ginoong Pangulo, ako ho ay humanga sa ating kasama dito sa Senado sapagkat alam ko ho, siya ho ay taga Davao, taga Bohol, ngunit malalalim yung Tagalog na ginamit, Pilipino na ginamit ng ating kasama dito sa Senado. Natatandaan ko ho, yung binanggit niyang isang salita, naghihikahos, nagdarahop. Yung Pangulo, ako po, habang nakikinig ako sa ating kasamahan dito sa Senado, hindi ko mapigil kung hindi mapukaw yung silakbo ng aking dugo sapagkat binabanggit ng ating kasamahan yung pananamantala. Gaano ba kabigat yung ginagawang pananamantala na ating nararanasan sa ngayon, Ginoong Pangulo? Nako. Na isang Pilipino, idadanggel mo yung salapi mula sa DSWD, yung pangako na ikaw ay pipirma kapalit ang ayuda ng pamahalaan, yung pangako na pipirma ka lang, makakasama ka na sa mabibigyan ng biyaya ng mga politiko. Matakay mo parang gano'n, no? Ito yung pera. Yuhu! Pumirma ka na. Mahal bilihin ngayon. May pambili ka na. Alam ko, gipit ka. Parang gano'n, no? Ito ba yung insulto, Mr. President? Ito ba yung insulto sa iyo, Mr. President? Ito ba yung insulto sa ating institusyon sapagkat ang bawat isa na nagluklok sa atin bilang senador ng Republika ng Pilipinas, nung tayo po ay binoto bilang kinatawan nila as national leaders, Mr. President. Not as district representatives, Galit na not galit na as si party list Villanueva. representatives, but national leaders. Crap. Is this an insult, Mr. President? Is this disenfranchisement, Mr. President? Disenfranchisement of the very sacred right of every Filipino, the right to suffrage, Mr. President. May we know the thoughts of the gentleman from Davao, Mr. President? Well, Mr. President, sa simula pa lang, talagang nakikita na natin na yung layunin nito ay iba, Mr. President. Because nobody dares to admit that they are the ones behind this so-called People's Initiative. Walang umaangkin. Pero sa Bisaya pa, Mr. President, ako'y natingala. Ako'y nagtataka. Bakit merong lumabas na timeline na nakaprogram na doon kung anong mga courses of action, anong mangyayari in the next coming days. Pero hanggang ngayon na ayaw nilang aminin na sino talaga ang nasa likuran nito. Very clear. Walang aamin yan. Kasi kapag may umamin yan, nako, syempre siya na mapupulaan. Lalong-lalo na kung may pangarap siyang tumakbo sa susunod, syempre lalo siyang masisira. Kaya magiging question mark talaga yan. So, depende na lang yan kung talagang mahuhuli talaga siya, kung may kakanta talaga, nakadikit niya, or kayo na mismo makakaalam kung sino yun. Diba? Pero sa mga kaisipan ng kalahatan, no, ng karamihan, diba? Is may namumuuna sa isip nila. Diba? Napag-uusapan na nga eh. Ako po ay may nakausap na congressman. Hindi ko lang sabihin. Sinabi niya talagang instruction yan sa aming liderato ng Kongreso. Sa mababang kapulungan. Ang instruction pa nga sa kanila is not only to get 3%
of the number of registered voters in their respective congressional district, but to get at least 20%. That is according to my friend Congressman, Mr. President. So, kung yan ang ginagamit yung ating pundo ng gobyerno para makakalap ng perma, hindi lang yan insulto, Mr. President, para sa atin. Kung meron pang word na mas mabigat pa sa insulto, kaya nga, minsan, maiisip ko, Mr. President, tila ba yung sinasabi natin na interparliamentary courtesy ay parang napapalitan na ng interparliamentary treachery, Mr. President. Sa ginawa nilang yan sa atin, kung saan gusto nilang kapunin, gusto nilang tanggalan ng power ang Senado para magbigay boses sa lahat ng Pilipino. We are not only elected by a single congressional district, we are elected by the whole of the Filipino people. Yun. Gusto nilang tanggalan ng boses ang Senado by the mere subject of their People's Initiative, which is voting jointly, Mr. President. Hindi lang ito insulto, Mr. President, kung isang pang-iisa, isang panlalamang, at isang, I don't know kung ano pang Tagalog na pwede kong sabihin dito. Kung Bisaya lang, Mr. President, mas marami pa akong masasabi. Pero wag na lang. Hindi maintindihan ng lahat ng Pilipino yung aking sasabihin. Ayun, natating natong hayaan ng video na nagbula kay Showbiz Chikadoro at syempre natong hayaan natin si Senator Villanueva at si Senator Bato de la Rosa na talagang damang-dama mo talaga sa kanila yung galit doon sa nangyayari nga yung PI na yan na gusto at may sinusulong nga doon, di ba? At syempre is maaapektuhan ang Senado talaga dyan na parang gusto silang mawala na sa picture. Diba? Siyempre, hindi naman papayag yung mga senador na ganun-ganun na lang sila tanggalin. So, mga katunay, kayo anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So, once again, I'm BT and I'm out. Peace.